Alam mo mga katropa pigs, ngayong pabago-bago nga ang panahon, uulan, iinit. So yung ating mga alagang baboy ay stress na stress sa mga ganitong panahon. So mga katropa pigs, alam mo ba yung mga pwede mong gawin? So kami po dito sa ating piggery ay nagkakaroon po kami ng flushing dito sa loob ng piggery pagka po nagkakaroon ng pabago-bagong klima. So minamantly na po namin ang pagpa-flushing ng antibiotic, for example po amoxicillin, CTC. So syempre po mga katropa pigs, hindi ko naman po ina-advise sa inyo to na ito din ang gamitin ninyo. So syempre, kailangan nyo pong humingi ng konsultasyon sa inyong mga veterinaryo bago po kayo magbigay ng mga gamot. So ito naman po ay para lamang po sa ating prevention, kaya po natin ginagawa ang mga ito dahil alam naman po natin mga katropa pigs na pag bumuhos ang ulan, kasunod nito ay ang pagkakasakit ng ating inahin. So wag po nating hayaan na magkaroon pa ng sakit ang ating inahin. So prevention is better than cure. So nagpapainom na rin po kami ng mga electrolytes at syempre yung ating mga additives ay dinadagdagan din natin ng vitamin C para mas lumakas yung resistensya ng ating mga inahin. Lalong-lalo na sa mga inahing baboy natin na lagi ng stress na stress po yan dahil iyan po ang pinaka-stress sa lahat ng stage ng baboy dahil sila nga po ay nanganganak. So mga katropa pigs, kung mapapansin nyo yung ating mga inahing baboy ay nagpapahinga na nga nung ako ay umikot dyan. So pag ako ay umikot dyan mga katropa pigs ay tinitingnan na natin kung okay ba yung ating mga alagang baboy. Paano ba tayo mag-monitor ng ating mga alagang baboy? So syempre makikiramdam tayo kung merong mga umuubo dyan, mag-stay tayo ng ilang minuto, ilang oras para lang malaman natin kung may umuubo dyan sa ating mga alagang inahing baboy. Pwede din po yung mga humahatching-hatching. So mga sinyalis na po yan na sila ay magkakaroon ng sipon or ubo. So yung mga ari po nila ay atin din chinecheck, baka po may reheater, may discharge, may abortion. So doon naman po sa ating mga labangan, tinitingnan din po natin dyan kung merong hindi nakaubos ng feed. So sa mga ganong sinyalis po mga katropa pigs ay maaagapan natin kung mayroong pagbabago or may sakit yung ating mga inahing baboy. So ito guys ay aanak namin ng June, itong area na ito. So napakarami po niyan at napakalalaki ng katawan ng ating mga inahing baboy. Napakalalaki din ng tiyan ng mga ito. So mga katropa pigs, ito po ay kinukumpleto din natin ng bakuna bago po manganak ang ating mga inahing baboy. Katulad po ng aming 86 days, ito po ay naka-triplex. Ano ba yung triplex? Ito po ay ang Mycoplasma, PRRS, PCB2 at ang ating naman pong 93 days ay ang ating PRB. So ang 100 days naman po natin ay hog cholera. So ang ating pong deworm ay nakahalo na po sa ating feeds. Kaya po ang deworm po natin ay lagi pong may halo ang ating feeds. So mga katropa pigs, lagi niyong tatandaan para sa mas magandang kita, i-monitor nyo pong maigi yung inyong mga alaga at pati ang mga performance nito. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po. God bless us all. Bye-bye!